Good morning, sir. I'm the continuous reporter of Laika Pilayo, and my discussion is mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri sa pangungusap. Una, ayos ng pangungusap. May dalawang uri ang pangungusap, ang di ayos at di karaniwang ayos. Ang di karaniwang ayos, simuno muna ang mauna bago ang panaguri. Halimbawa, ang kotse ay umaandar ng mabilis. Ang simuno ay ang kotse at ang panaguri naman ay mabilis. Sa karaniwang ayos, nauna naman ang panaguri sa simuno. Halimbawa, mabait ang aking mga kaibigan. Ang panaguri ay ang mabait at ang simuno naman ay mga kaibigan. May tatlong sa pangalawa, tungkulin ng pangungusap. May apat na tungkulin ng pangungusap. Paturol, pautos, patanong, padamdam. Ang paturol ay ang pagsasalaysay ng mga pangungusap. Ang pautos naman ay nagtatapos sa tuldok na nag-uutos. Ang patanong naman ay nagtatapos sa tandang pananong, at ang padamdam naman ay ang mga damdamin na nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, galak, tuwa, saya, lungkot. Kayarian. May apat na kayarian: ang payak, tambalan, langkapan, ugnayan. Ang payak ay kung paano mo sinasabi ang mga pangungusap. Tambalan naman ay binubuo ng dalawang uri ng magkaibang sitwasyon or mga salita. Halimbawa, balat sibuyas at utak ng matching. Ang langkapan naman ay binubuo ng hugnayan tsaka tambalan. Ang hugnayan naman ay binubuo ng tambalan at langkapan. Pangapat, bahagi ng pangungusap. Sa bahaging ito, susuriin ang buong paksa, buong panaguri, kasama ang kakayahan, payak na paksa at mga panuring at pananda. Yun lamang po ang aking iuulat ngayong araw. Yun.